What's up mga kaharabas? Kamusta po kayong lahat? Welcome po sa another episode sa panibagong yugto ng ating pag-aalaga ng ibon, kung saan tayo po ay nakipagtulungan sa DNR para mag-provide ng foster care sa mga species na sinurrender or na rescue ng ating mga kapulisan at saka DNR na kung saan dinadala po yan sa facility ng DNR sa TCP. Sa dami po ng mga species na nandoon, so hindi po lahat kayang i-cater ng facility. Kaya po last time message po ako ni Doc Miko, siya po yung wildlife vet dito sa atin, kung pwede daw pong makipag-collaborate sa akin na kung saan ito na nga magpo-foster care po tayo ng mga species na nandun sa kanya, na kung saan nahihirapan po silang tugunan yung ilan sa pangangailangan ng mga ibon, ng mga species na yun, especially ng mga ibon. Like yung aviary, syempre nandiyan yung pag-aalaga, yung sa pagkain, di ba? Tsaka yung time, especially yung time, si Doc Miko nag-iisa lang rin siya doon. May katulong man siya, hindi sila sapat. At saka ang dami rin nilang trabaho po sa DNR, Kaya ayun, so tumugon po tayo sa request si Doc Miko. At ito na nga, nagkaroon tayo ng panibagong mission, panibagong idea dito sa likod. Ito po ay gagawin na lang nating semi-extension ba ng kanilang facility, na kung saan lahat nga nung hindi nila kayang i-cater doon, dito po natin dadalhin. So facility po, maging facility para sa pag-rescue at saka sa pag-rehab ng mga dadalhin po dito. Ng mga nadala na at mga dadalhin. And then after some time, kapag kaya na po natin silang ibalik sa wild, kapag naka-recover na sila, kumbaga na-assess ni Doc Miko na pwede na silang ibalik sa wild, i-release po natin sila at ibabalik sa kanilang natural habitat. So ayun mga karabas, ngayon po ipapakilala ko ang isang poging-pogi na dumating dito, si Ulap. Isa po siyang Brahminicite eagle, o sa Australia tinatawag po siyang redback sea eagle. Ayan. Ayan, poging-pogi, Ang mga Brahminicite po, although sila po ay least concern ng IUCN, so dito sa Pilipinas talagang rin sila, napakabilis ng pagkaubos nila, napakabilis po nung pag-decline ng kanilang population dahil na rin sa pagkawala ng kanilang habitat. So nandyan yung syempre illegal logging, mining, so affected po sila, So ang common diet po na to ay kumakain po sila ng mga dead animals, dead fish, ganyan. Tapos yan, isda, kumakain sila ng isda talaga mismo, buhay na isda. Mga insekto, rodents, naghunt din po sila ng daga. Itong mga birds of prey po, tinatawag din silang yung raptors, di ba? So itong raptor na to ay medium size. May ugali din ito na nang snatch sila ng snatch ng huli ng ibang birds of prey. Pag nasa area yung may hawak ng isda, for example, aagawin nila yan. So may ugaling ganyan po yan ang Brahminicite. So medyo careful tayo. Hindi ko pa siya masyadong kabisado, pero sabi naman ni Doc Miko, mabait na siya kasi kumbaga talagang naalagaan na rin siya, sanay na rin siya sa tao. Kaya ang gagawin natin sa kanya mga kaharabas, sasanayin talaga natin siya sa tao kasi wala na po siyang chance bumalik sa wild. Yun yung nakakalungkot na bagay dito kay Ulap. Kaya Ulap yung pinangalan ko sa kanya kasi never niya nang may experience ang Ulap. Never niya nang may experience ang kalangitan sa paglipad niya, dahil never na po siyang makakalipad. So ang story po ni Ulap, po siya, nabaril po siya, binaril po siya ng isang hunter sa pakpak. Then ayun, na-surrender din sa otoridad. Tapos ginamot po ni Doc Miko. So nakwento niya na tinanggalan niya ng mga fragments, mga bone fragments, tinanggal po yung lahat. Pero hindi na po maibabalik sa normal yung kanyang pakpak.
Kaya ang ginawa niya, kinlip na lang na medyo nakatiko na ganun. Kasi kung hindi niya ginawa yon, gagaling po yan na nakatuwid lang na ganyan. Nakalaylay lang siya. So, wala na siyang chance na may ibalik pa sa wild. Kaya baka mas tumagal po siya dito. Or, sabi ng Doc Nico, baka dito na talaga siya. At kumbaga, i-award na dito sa aviary natin. So, kaya sobrang special po na to. Nito ni Ulap, ano. Yan, no? Dahil siya po yung unang-unang birds of prey natin. So yun mga karabas, pagkatapos natin siyang pakilala, bigyan natin siya ng treat, syempre. Papakainin natin. Nagamit po tayo na to. Nagamit tayo ng gloves. Kasi hindi natin siya kabisado. Sabi kasi ni Doc Nico, nang snatch daw to minsan kapag yung gutom na gutom. So baka mahagip yung ano natin, yung kamay natin. So grabe pong tulis ng ano niyan. Kuko. Grabe. Alright. Pasok tayo. Hindi natin pakainin. Si Ulap ay gutom na. Yun, oh. Yun. Yun, oh. Kaya ganyan ang ugali niyan, yung tinatabunan niya. Tingnan mo, tinatago niya yung ano niya. Tinatago niya yung pagkain niya. Ugali nila yan kasi ayaw nilang ma-snatch ng ibang birds of prey din yung kanilang pagkain. Yan, oh. Di ba? Pansin niyo, tinatago niya. Tinatabing niya yung kanyang pakpak, ano. Amazing. Gusto kaya? Ayun, oh. Piniperaso niya. So lifetime na po yan ni Ulap na dito lang siya sa aviary. Wala na po siyang chance na makalipad. Dahil basag na yung kanyang pakpak. Iyon, oh. Aba, nilunok lahat. Kala ko pa naman, ano mo. Iisa-isahin mo dyan. Maloko ka. Diyan kita ng mas malaking parts. Nanghihingi siya, oh. Sanay na po siya na inaabutan. Sundan ka dito, kaya mo? Para ma-exercise ka. Dito. Dito, dali. Dito. Oh. Dito. Tiga. Kailangan niyang ma-exercise para ma-maintain niya yung ano niya, body weight. Kailangan kasi makaharabas, ma-maintain niya yung flight weight niya pa rin. Yun yung ibig sabihin, healthy siya pag ganun. Dito. Dito, halika. Kahapon ko pa dyan di umalis, eh. Ay, nalaglag. Yan, kinuha niya. Ayun, oh. Dinakma niya, oh. Yan, oh. Todo tago siya ng pagkain, oh. Yan, hintayin po natin na maubos niya. Tapos, hintayin natin na bumalik siya sa kanyang, tinutungtungan kanina. Ayos lang yan na nakakain siya ng konting buhangin mga karabas kasi by nature, dyan naman talaga siya nanginginain sa sand. Kasi nangangain siya ng mga dead fish, mga patay na crabs.
Kaya ayos lang yan. Isusuka niya rin lahat yan. Tingnan natin kung paano siya umakyat sa perch. Pinupunasan niya yung kanyang tuka. Tingnan natin kung paano siya umakyat. Yan, kung makapansin nyo po, laylay yung kanyang pakpak. Yan po yung epekto ng pag-hunt sa kanya, no? Ulap! Yan. Mga karabas, parang gusto nyo muna mag-roaming around eh. Ayaw niyang bumalik sa perch, kaya pakyatin natin siya dito. Dito dali! Oh, dito dali! Ika dito! Yan siya. Tingnan natin yung capacity niya. Ay, kaya niya pala magtalon-talon din. Yun. Ugali mo. Tago mo talaga dito, oh. Oh, tago niya. Tago niya. So yun mga karabas, yun lang siguro muna ngayon, ano? Hayaan muna nating enjoy ni Ulap yung kanyang meal. At ito po mamayang hapon, mamayang hapon natin ipapakain to sa kanya. So sa mga susunod po na araw, babalik dito si Doc Nico, tuturuan niya po tayo ng talagang proper na pagpapakain kasi po may timbang po ito eh. Tinitimbang po yung pagkain talaga, hindi po pwede yung basta-basta tayo bigay ng bigay sa kanila. Kasi nakadepende po yung kanilang pagkain sa kanilang body weight. So, ayun. Lahat po yan, matutunan natin step by step kasi i-guide po tayo ni Doc Nico. Ayun mga karabas, sana po, hiling ko po sa inyo na suportahan po ninyo yung bagong advocacy natin dito sa ating backyard aviary na soon, simpleng backyard aviary lang na soon magiging semi rehabilitation facility na kumbaga parang ito yung bagong mission natin na makatulong dito sa mga kagaya ni Ulap, especially yung mga kagaya niya rin na pwede pa nating ibalik sa wild. So dati po simpleng aviary lang yung gusto ko, na may nakikita kang ibon na dito kakain ka dito or magkakape ka dito, nakikita mo sila na nandyan, masaya ka kasi may pet ka, di ba? So ngayon po mas naging deeper yung pangunawa natin sa mga sitwasyon ng kagaya ni Ulap. So mas naging deeper po yung purpose nitong area na to. So thank you po sa panonood mga kaharabas, sa walang sawang panonood sa ating mga pag-iibon at mag-iingat po tayong lahat. God bless.